Maaga nga akong nagising mga mare. Paggising ko pa nga lang mga mare, umiinom na agad ako ng tubig. At naalala ko ang uminom ng maaga ng pills ko. Hindi pa rin naman kasi ko ready talaga masundan si Bunso. Dito pa nga lang sa dalawang makulit na to, talaga namang nahihirapan na nga ako. Dito nga pala ako sa pills na to nahiyang. Ikaw mare, anong pills ang ginagamit mo? Nagluto at maggagayak na nga ako ng baon ni Amber sa school. Pagka nga maaga akong nagigising mga mare, ang sarap sa pakiramdam. Feeling ko nga tuloy ang daming blessing na dumarating pagka maaga akong nagigising. Na-compare ko kasi yung paggising pagka masyadong tanghali na. Yung problemado ka na nga agad paggising, para bang rush na at saka parang ang daming dapat gawin. At nahuhuli na nga minsan sa mga gagawin kasi nga tanghali na. Kaya malaking bagay talaga yung nauobliga akong gumising ng maaga kasi nga para igayak yung mga gamit ni Amber. Naalala ko tuloy yung laging sinasabi ni Lola, maaga daw gumising. Baka nga raw kasi mauna pa yung magagatas. Yung tinutukoy niya palang magagatas, siya ay nagtinda ng gatas. Yung literal na nagtinda ng gatas na nakabote, yung gatas ng kalabaw. Favorite ko kasi talaga yung gatas ng kalabaw nung bata ako. Yung iniinit pa nga ni Lola ng konti yun, tapos halagyan niya ng asin. Ay grabe mga mare, ang sarap nun. Parang sa panahon nga ata ngayon, wala nang nagtitinda ng ganun ano. Papatuyuin ko na nga yung buhok ni Amber. Ayoko kasing lumalabas ng basang-basa yung buhok niya. Naalala ko kasi nung elementary, nung papasok ako sa school, talagang basang-basa yung uniform ko. Yung bandang likod, binoblower ko pa nga yung buhok niya para sigurado akong tuyong-tuyo. At saka syempre madali kasing kapitan ng usok yung buhok, kaya ayoko talaga ng basa. Alas 12 hanggang alas 2 pa nga yung pasok niya, pero alas 9 pa lang gumagayak na kami sa layo nga namin sa school niya. Sinatsaga rin talaga namin pumasok ron araw-araw. Gusto kasi talaga ng daddy ni Amber ay sa Christian school nga siya mag-aral. Bukod nga sa Christian ng daddy Jello, lumaki rin daw siya sa church. At sigurado nga raw siyang maraming matututunan si Amber sa Christian. At inalam ko nga rin yung background ng school, kaya talagang napao na ako. Mga doktor nga rin ang may-ari ng school nila Amber. Etong at pinapakain ko na nga siya ng may sabaw. Pag umaga kasi talaga mga mari, sabaw talaga yung hinahanap ni Amber. Buti na nga lang mga mari, pinagluluto siya ng lola niya. At halos araw-araw nga sinigang talaga yung ulam namin. Sinigang nga ito na ulo ng salmon. Mga mare, napakasarap nga niyang gawing sinigang. Mayaman nga rin siya sa protein at vitamin D mga mare. At saka maganda rin siya sa skin. Kaya talagang kahit araw-araw nga itong ipakain kay Amber, talagang okay lamang sa akin. Sabaw lang kasi talaga yung hilig niyang pagkain mga mare. At saka spaghetti ng Jollibee, ganun. Nagpapa-finger promise pa nga mga mare, hindi ko nga alam kung ano yung pinapapromise niya sa akin. At saka talaga mga maring disiplinado yung mga estudyante nila. Siguro mga mare, napapansin nyo na laging naka-Tupperware yung baon niya. At kung bakit nga sinasalin ko pa to sa Tupperware yung mga naka-plastic. Hindi ko nga lang trip yun mga mare. Or baka naman iniisip nyo for the vlog. Syempre, hindi. Nire-record kasi ng school nila na dapat naka-Tupperware yung mga pagkain nila. Or basta naka-container, ganun, para maayos. Ang una nga rin nilang dahilan mga mare para hindi ito makapag-produce ng kalat or namang basura. O diba mga mare, ang witty? Unang-una na nga kasi mga mare, pag maraming basura, yung mga estudyante rin ang magtatapon ng basura. Kaya talagang sobrang linis ng school nga nila Amber. Kahit nga kantin ay naka-aircon. Naalala ko kasi talaga mga mare, nung bata ako, paligatapon kami ng basura mga classmate ko. Diyos me, mas malaki pa nga sa amin yung mga basurahan namin. Tapos nga yung mga tipong mga buwis buhay yung mga pagtapon namin ng basura kasi pwedeng kami yung sumunod sa basurang tinapon namin. Yun lang mga mare, maraming salamat sa suporta nyo. Bye!